Magandang araw sa lahat. So narito ako para i-discuss sa inyo yung mga gender and development mandates, no, yung mga international and national policies na pinopromote at hina-highlight at mina-mainstream itong gender and development as the primary gender mainstreaming strategy para i-promote yung gender equality, no, sa ating society, sa ating academic institutions at sa lahat ng aspect, no, ng ating lipunan. So ano ba ang gender and development? Gender and development is the perspective and process that is characterized as participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, and supportive of self-determination and actualization of our potential. Ang gender and development ay kahit anong strategy na nagpo-promote, no, ng human development, particularly na nagpo-promote ng gender equality sa ating lipunan, na kung saan, no, irrespective of our gender, lahat tayo ay may equal opportunity to participate and empower ourselves, no, magkaroon ng equal access sa lahat ng mga opportunities, sa lahat ng spaces, lahat ng mga benefits, no, na pwedeng maibigay sa atin, at maging sustainable, no, maging long term at maging continuous yung binibigay sa ating development, as well as yung pag-ensure na tayo ay binibigyan, no, ng proteksyon at hindi tayo nakaka-experience ng anumang klase ng harm or violence, no, sa anumang aspekto ng ating buhay o sa anumang bahagi or anumang realm ng ating lipunan. And of course, yung paninigurado na nirespeto yung ating karapatan, no, bilang tao. Gayon din yung pagsuporta sa ating self-determination sa pag-uphold kung anumang identity ang gusto natin o anong klase ng sexual orientation or expression or gender identity ang gusto natin sa ating sarili at maging ano tayo sa hinaharap. And of course, yung matulungan tayo na ma-realize yung ating potential at hindi maging impediment o hindi maging rason ang gender para tayo ay i-discriminate or gawan tayo ng hindi maganda sa ating lipunan. So, ang gender and development is about recognizing that gender inequalities exist and acting to correct them. Ibig sabihin, ito ay isang strategy para masigurado na yung nag-exist na gender inequality, discrimination, bias, no, or mga uri ng marginalization, no, at inequalities sa gender ay maa-address natin ng gusto at maitatama itong mga to para masigurado yung tinatawag natin general welfare and equitable access, no, para sa lahat, no, particularly na hina-highlight at pinopromote yung ating gender differences, no, yung ating gender orientations, yung ating sexual orientations, yung ating sexual expressions and gender expressions, and so on and so forth. So ano yung mga batas, no, mga international and national policies na sinisigurado, kino-cover at pinoproteksyonan yung ating karapatan when it comes to ating gender expression, sa ating sexual orientation, sa ating kalayaan, no, na i-identify yung ating sarili based sa gender na gusto natin. Una dyan ang Universal Declaration of Human Rights na naisa batas, no, at naideklara noong 1948. It provides a common understanding of human rights and fundamental freedom covered by the United Nations Charter na nire-recognize sa lahat ng mga UN member countries sa sinisigurado na lahat ng tao ay may karapatan. At sa mga karapatan na ito, yung freedom natin to express and to identify ourselves, and of course to ensure na tayo ay nabibigyan ng proteksyon when it comes sa ating basic human rights. It also a common standard of achievement for all the people and nations around the world. It also provides a comprehensive list of human rights and freedom to be protected. Isa na nga dyan, yung ating karapatan, no, na i-identify yung ating sarili at magkaroon tayo ng self-determination sa ating sarili. And of course, yung protection, no, sa ating sarili na ibinibigay ng Estado, no, at ng ating mga gobyerno. So, alin dito yung mga basic human rights na ito? Halimbawa, kasama dyan yung we are all born free and equal. To ensure na tayo ay hindi na-discriminate, meron tayong karapatan sa buhay, meron tayong karapatan sa iba't ibang mga bagay, no? Hindi rin tayo dapat inaalipin, hindi rin tayo dapat tino-torture or tinitreat ng hindi makatao. Dapat, no, may karapatan tayo na
sa equal access, no, sa iba't ibang mga bagay. For example, no, sa batas, sa education, may karapatan tayo sa privacy, na ikasal, magkaroon ng pamilya, na magkaroon ng ari-arian, magkaroon ng trabaho, decente trabaho sa trabaho, makapagpahinga, mabigyan ng tamang social services, no? At iba pang human rights. Kung makikita natin dito, no, yung pag-promote sa gender and development ay mas binibigyan natin ng diin, no, dun sa mga karapatan na may kinalaman sa pagiging malaya, no, pagiging equal, hindi tayo nadi-discriminate, at yung karapatan natin sa education. At sa iba pang mga karapatan na basic, no, na dapat tinatamasa, dapat na-enjoy, at dapat ibinibigay sa atin. No? So, ang Universal Declaration of Human Rights din ay mahalaga ang ginagampanan para masigurado natin na yung mga gender issues ay mga issue na dapat din, no, sinisafeguard na mabigyan ng aksyon o magbigyan ng solusyon or ma-address. Kasi ang mga gender issues ay mga human rights issues din. Dahil karamihan naman, no, itong mga inequality na to sa gender ay nagro-root or ang pinaka-root cause nito ay yung tinatawag natin na violation din sa ating basic human rights. Kasi hindi tayo nagkakaroon ng access, wala rin tayong control, wala tayong enjoyment or mga benefit dun sa power, resources, no, at mga opportunities na dapat ibinibigay sa atin. At tayo ay na-violate ang ating human rights because of this inequality or hindi equal na pagtrato o patas na pagtrato sa atin. And more so, kapag ang inequality na ito ay nag-root mismo doon sa discrimination sa ating gender. Ibig sabihin, nadi-discriminate tayo, hindi tayo nabibigyan ng equal access or opportunity because of gender na meron tayo. No? Isa ito sa mga issue na dapat nating bigyan ng pansin kasi nga lahat ng gender issues ay human rights issue din. So kailangan tayo, no, bilang mga educator, at the same time mga advocates of basic human rights, no, of equality between men and women, and of course of all genders, ay erase natin tong ganitong mga issue na yung mga gender issues ay mga human rights issues din na dapat binibigyan ng karampatang solusyon, karampatang sagot, at hindi dapat hindi pinag-uusapan. So, ang ikalawa na international no, policy na pag-uusapan natin ay ang Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women na naisagawa, no, at nalikha noong 1979. Ang tawag din dito ay International Bill of Rights for Women or International Bill of Rights of Women. Dahil, no, ang treaty na ito o tratado na ito ay dinidefine what constitutes discrimination against women, set up an agenda for national action to end such discrimination and exploitation. So sa convention na ito o sa treaty na ito ay naisa-isa kung ano ba ang pwedeng i-categorize or i-classify as discrimination or acts discriminating against women. At sinet up nito yung mga action na pwedeng gawin para mawakasan itong mga discrimination at pang-aabuso, no, na ito sa ating mga kababaihan. So sa ating convention, no, to end discrimination against women o yung CEDAW na tinatawag, taglay niya ng iba't ibang mga artikulo, no, na sinisigurado na ang proteksyon ng mga kababaihan, pagwawakas sa mga discrimination na na-experience sila, at in-identify nito yung iba't ibang uri ng discrimination na ginagawa, no, sa mga kababaihan. Ayan yung mga articles natin. Article 1, Definition of Discrimination. Article 2, Duty of the State. Article 3, Equality. Article 4, Special Measures. Article 5, Stereotyping and Cultural Prejudice. Article 6, Trafficking and Prostitution. Article 7, Political and Public Life. Article 8, Participation at the national level. Article 9, Nationality. No, and so on and so forth. So, meron tayo dyang 30 articles na binibigyan, no, ng detalyado na presentation kung ano-ano ba yung iba't ibang uri ng discrimination na ginagawa sa mga kababaihan at ano ang tungkulin, no, ng gobyerno, ng estado, no, para siguraduhin na mawawakasan
itong discrimination na ito against sa ating mga kababaihan. So, ang CEDAW framework ay mayroong tatlong principles. Una, ang substantive equality, non-discrimination, and state obligation. When we say substantive equality, it is recognizing that men and women are different, but also adhering for the same results or benefits for them. Second is non-discrimination. This is ensuring that men and women have the same rights by ensuring that also women benefited from the different policies, laws, and regulations that we are implementing with, particularly in ensuring that they are not experiencing discrimination, they are not experiencing marginalization, of course, they are not feeling harmed or their rights are being violated in our society. And the last one is state obligation. It states that the state or the government has the obligation to ensure the welfare, to ensure that women are not discriminated and women have equal access and opportunities and benefits in our society. So when we say substantive equality, it means equality of results between all genders. Ibig sabihin, yung mga resulta ng mga policies, ang resulta ng mga standards, mga regulations, at iba pang mga ginagawa in the society na pinopromote ng central government ay nag-e-end sa same results para sa lahat. So ibig sabihin, pantay pa rin yung nag-gain na results, na outcomes or benefits ng babae at lalaki doon sa mga projects, programs, activities na iyon. And of course, sabi rin dito, equality for women can be viewed in three approaches. Ito yung common three approaches na ginagamit to ensure equality for women. Una dyan yung formal approach, ikalawa yung protectionist approach, ikatlo naman yung pinaka-corrective approach natin. So when we say formal approach, ito yung formal equality that is based on the understanding of equality as identical or same treatment. Ibig sabihin, binabasag natin yung barriers or distinction or differences between men and women. So pareho talaga yung treatment natin sa kanila. As in black and white, pareho ang treatment. Pareho yung norms, pareho yung standards, pareho yung mga requirements na ginagamit para sa mga babae at mga lalaki. By treating others who are alike identically or the same, they will be subject to the same rules or same standards or same norms. For example, if we are looking at the ground of sex, men and women should be treated identically in all spheres of life. So pareho dapat yung treatment na nakukuha at nare-receive at mga benefit ng babae at lalaki in all realms or spheres of our life. This, some people believe, results in fair treatment because you treat everyone exactly the same. However, isa sa mga pitfall nito is that, physiologically speaking or biologically speaking, iba talaga yung capacity ng babae at saka ng lalaki. May mga pagkakataon na pareho yung standard na ginagamit natin sa babae at lalaki, wherein kung titignan natin in some aspect of our life, for example sa sports, sa iba pang mga standards na physiologically disadvantage yung mga babae, hindi dapat pareho yung ginagamit nating standards, rulings, parameters, or norms between men and women. Ang isa pang approach ay ang protectionist approach. Ang protectionist approach ay naka-anchor dun sa idea na ang mga babae, because of our perception na kailangan silang bigyan ng protection or mahina sila or disadvantage or marginalized or discriminated sila, kaya kailangan silang bigyan ng protection ng lipunan tsaka ng estado, which is good. The state and its people have the responsibility to protect women and children kasi mga vulnerable sila. However, isa sa mga pitfall nito is that sa overprotection na binibigay natin sa kanila, hindi naman sila nakakakuha ng equal opportunities. For example, may mga negosyo o may mga trabaho na nililimitahan yung participation ng mga babae. For example, when it comes to night shift, kasi nga, ang idea nila is that weak yung babae, pwedeng maabuso yung babae, o di naman kaya ay pwedeng ma-take advantage yung mga babae because gabi nga. However, because of this protectionist approach, na bibigyan o nalilimitahan, ang mga kababaihan dun sa opportunities sa work na pwede sanang ibigay sa kanila. For example, meron naman mga policies and regulations or mga batas na because of that overprotection, hindi nakakapag-participate yung mga babae dun sana sa mga activities, jobs, doon sa mga opportunities na pwede sanang ma-avail nila o di naman kaya ay dapat na-avail nila. Ang last principle naman ay ang corrective approach.
When we say corrective approach, no, the state, no, and its people has the ability to correct yung kanyang mga measures, yung kanyang attitudes, values, and practices, because in corrective approach, no, it recognizes differences but also affirms equality. Particularly, no, it places obligation dun sa corrective environment, corrective measures, particularly yung pag-i-ensure na equal ang representation ng babae at lalaki, equal yung mga benefits, equal yung opportunities na naa-avail nila. Particularly doon sa mga laws, no, mga regulations, mga standards, mga policies na ini-implement natin when it comes dun sa ating trabaho, no, sa lipunan natin, and so on and so forth. So kung titingnan natin, ang corrective approach, no, this ensures women to have equality in opportunities, equality in accessing those opportunities, and of course, equality in getting results and benefits the same, no, sa mga kalalakihan. At kung titingnan natin sa tatlong principles na ito, ang corrective measure, ito yung leading to substantive equality. Sabi ko kanina, no, okay naman minsan ang formal equality. However, may mga pagkakataon na hindi talaga pwedeng pareho ang standards, norms, requirements, or regulations, measurements na ginagamit natin between men and women, because meron tayong mga tinatawag na physiological, biological differences. However, when it comes to substantive equality, no, it promotes recognizing that men and women are different. However, despite of those differences, no, we should be treating them equally when it comes to giving the same opportunities, no, accessing those opportunities, and of course, benefiting from the results of those activities or opportunities, no, na ibinibigay sa kanila. So kung titingnan natin, yung substantive equality ang pinakamataas, no, na approach na pwedeng gamitin at i-adapt, no, ng lipunan at ng mga bansa sa mundo to ensure na yung mga discrimination, no, violence, marginalization na na-experience sa mga kababaihan ay mababawasan o matatanggal sa ating lipunan. So, ang konsepto ng non-discrimination naman, ito yung pagsigurado na hindi madi-discriminate, no, yung ating mga kababaihan. Ito man ay direkta o hindi direkta. Ang discrimination kasi, no, ito ay isang unfair treatment na sa isang tao o grupo ng tao for a reason na babae siya o di naman kaya na lalaki siya o di naman kaya siya ay nabibilang sa isang minority, no, sa isang race, sa isang religion o di naman kaya, no, sa kanyang gender o di naman kaya sa iba pang aspect ng kanyang buhay. So ang discrimination ay pwedeng direkta, pwede ring hindi ito direkta. So kailangan malaman natin kung ano yun. At ang mismong CEDAW framework ay nagbigay kung ano ba ang mga tinatawag natin mga discriminatory acts na pwedeng magawa sa mga kababaihan. May mga obligasyon ng ating Estado na sinisigurado ng CEDAW na dapat nagagawa. Una, no, respetuhin ang karapatan ng mga kababaihan. No, siguraduhin na hindi mag-engage ang Estado at ang mga tao sa loob nito sa mga discriminatory practices against women. Hindi sila gagawa ng mga discriminatory laws at siguraduhin na itong mga discriminatory laws na ito ay mababago. Ikalawa sa obligasyon ng Estado ay magbigay ng proteksyon sa mga kababaihan. Siguraduhin na lahat ng mga complaints ay naa-address, no? At magbigay, no, ng mga mekanismo na masisiguradong maa-address itong mga complaints na ito. Gayon din, siguraduhin na yung mga institusyon at mga individual ay hindi nagko-commit, no, ng violence against women. At sila din mismo ang nagpoprotekta sa mga kababaihan. At syempre, pinagbabawal ang discrimination or any form of stereotype, bias, or prejudice sa mga kababaihan. At syempre, bilang proteksyon, no, kailangan siguraduhin ng Estado na nabibigyan ng sanction o parusa yung mga taong hindi sumusunod dun sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. Ang ikatlong obligasyon ng Estado ay ang pagpopromote, no, ng tinatawag nating welfare, no, ng ating mga kababaihan. And of course, gender and development din. Tungkulin ng Estado na mag-raise ng awareness, no, para i-promote yung karapatan ng ating mga kababaihan. And of course, andyan din yung mga obligation na kailangang i-fulfill, no, ng ating Estado. Yung pagsisigurado na mabigyan ng enabling condition, no, mabigyan ng opportunity yung ating mga kababaihan na mag-commit, no, ng mataas na standard of living,
no, makapag-access sa mga opportunities sa lipunan. Gayon din yung i-capacitate sila, i-empower sila, not only to protect themselves, no, to promote their rights, but of course, no, to realize their full potential and to make them responsive, no, and of course, mga contributory, no, members of the state. Andiyan din yung pagsigurado na i-build yung kapabilidad, no, yung ability ng ating mga kababaihan, lalo na yung kanilang contribution, no, to nation building. And of course, no, siguraduhin na yung kanyang role, no, bilang tagapagtanggol, official na tagapagtanggol, na tagapagtaguyod, at the same time, no, yung kanyang responsibility na siguraduhin na nabibigyan ng proteksyon yung mga kababaihan, no, sa kanyang estado at sa kanyang lipunan ay na-uphold o napapanatili all the times. Susunod naman ay ang Beijing Platform for Action noong 1995. So ang Beijing Declaration and Platform for Action ay isang komprehensibong blueprint of commitments supporting the full development of women and their equality with men. It firmly sets in place an agenda for empowering women by integrating their concerns in national plans and policies. It promotes gender mainstreaming as a strategy to ensure that a gender perspective is reflected in all policies and programs at the national, regional, and international levels. Itong Beijing Declaration na ito o yung BPFA noong 1995 ang nagsigurado na maisasama sa national plan, national agenda, national program and policy, no, ng iba't ibang gobyerno sa buong mundo yung pag-integrate, no, ng concern at issues na may kinalaman sa kababaihan at pagsigurado na ma-mainstream yung kanilang karapatan, no, sa iba't ibang mga plano, programa, polisiya, no, ng gobyerno sa iba't ibang panig ng mundo. So ano yung mga critical areas of concern na nakapaloob, no, sa ating tinatawag na Beijing Platform for Action, no, noong 1995? So andyan yung women in poverty, education and training, women in health, violence against women, armed conflict, economy, power and decision making, institutional mechanism and advancement of women, human rights, media, environment, the girl child. So it secures, no, lahat ng mga issues na may kinalaman ng mga kababaihan at mga kabataang babae ay nabibigyan, no, ng solusyon at na-address at naisasama sa mga national policies, programs, no, activities, agenda, no, ng mga pamahalaan sa buong daigdig. Susunod naman ay ang Sustainable Development Goals, no, na naitatag noong 2015 na kung saan kasama dito sa SDG number 5 ang gender equality. Ibig sabihin, ang mga bansa na miyembro ng United Nations noong 2015 ay nagkasundo na makamit yung 17 Sustainable Development Goals by 2030. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa sa mundo ay hindi maiiwan or yung mga mamamayan nito ay hindi maiiwan doon sa 17 na goals na sinet para masigurado natin na tinatawag na Sustainable Development Goals. Particularly, ito yung mga goals na may kinalaman sa human development, no, sa ating environment, at sa iba pang mga critical issues na may kinalaman sa buhay ng tao at pag-promote, no, ng welfare ng tao at ng buong daigdig. So kasama nga dito sa ating Sustainable Development Goal yung SDG number 5 o yung gender equality na kung saan by 2030 dinatarget ng mga bansa sa mundo na masigurado na gender equal yung ating lipunan. Ibig sabihin, no, equal yung opportunity and access na ibinibigay sa mga babae at lalaki and of course sa members ng LGBTQ sa ating lipunan. Ito ay isang holistic approach para masigurado yung sustainable development, human development, and of course yung ating environmental development. When it comes to national laws naman, no, marami nang sinisafeguard yung ating mga batas sa Pilipinas para ma-promote yung ating gender and development, masigurado na makakamit natin ang gender equality. Andyan yung ating mga national policies, yung ating Constitution ng 1987, yung RA 7192, RA 9710, Executive Order 273, yung GW Plan of 2019 to 2025, yung government agencies na mga circulars or mga memoranda natin, andyan yung
circular mula sa Civil Service, yung Civil Service Memorandum Circular Number 12, Series of 2015, yung CHED Memorandum Order Number 1, Series of 2015, yung ating SP Ordinance number 16, no, sa mismong sangguniang panlalawigan ng Bataan. Andyan din yung mismong BPSU policies, no, mga order na institutional na pinopromote ang gender and development sa ating institusyon. Andyan yung BPSU Order number 10, Series of 2014, BPSU Order 21, Series of 2018, BPSU Order number 30, Series of 2018, BPSU Order 79, Series of 2020, BPSU Order 2, Series of 2021, BPSU Order number 25, Series of 2021. So, iisa-isahin natin sila sa ating presentation ngayong araw. So, una na sa ating mga national policies, yung 1987 Philippine Constitution, wherein sa Section 14, Article 2, it states that the state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. So sa ating 1987 Philippine Constitution mismo, no, sa Section 14 and Article 2, it promotes yung equality before the law ng mga babae at lalaki sa Pilipinas. So, ang mga batas naman na nire-replicate o nire-reflect, yung mismong policy na yon sa ating 1987 Constitution o yung equality before the law ng babae at lalaki ay naka-reflect din, no, sa mga batas na isinagawa sa Pilipinas. Isa na riyan yung RA 7192 na naaprubahan at inadapt noong 1992. Ito ay tungkol sa Women in Development and Nation Building. It promotes and recognizes the role of women in national development and national or nation building. It was approved by then President Corazon C. Aquino. It promotes the integration of women as full and equal partners of men in development and nation building. Susunod ay ang Executive Order 2973 noong 1995. It is the Philippine Plan for Gender Responsive Development from 1995 to 2025. It was approved during the time of President Fidel B. Ramos. It institutionalized GAD efforts. Particularly yung mga strategy na gagawin para masigurado yung gender and development bilang isang strategy sa pag-acquire natin or pag-ensure natin ng gender equality. Andyan din yung ating Gender Equality and Women Empowerment Plan of 2019 to 2025 o yung GW Plan 2019 to 2025. It is a midterm plan of the government on the implementation of initiatives towards the achievement of gender equality and women's empowerment. The government guide in formulating GAD plan and budget. So ito yung mismo naging guide ng gobyerno para gumawa tayo ng gender and development plan at mabigyan ito ng kaukulang mga budget allocation. So, ibig sabihin, nasa mismong GW plan na yan ang iba't ibang mga gender responsive projects at yung mga allotted budget para sa ito, para sa mga ito. Ito rin yung nagsilbing guiding principle, particularly yung pinopromote yung human rights, inclusive development, substantive equality, yung state obligation, diversity, na women's vital role in nation building and development. So, napakahalaga ng plano na yan. No? It is a long-term, sustainable gender equality and women empowerment plan sa Pilipinas nung mga panahon na yan. And of course, ito ay nagtuloy-tuloy hanggang 2025. So, ang end goal nito is to ensure the gender equality in all spheres or walks or realms of life. No? It provide expanded economic opportunities for women. It accelerated human capital development through investing in gender equality and women empowerment. No? It promotes significant reduction in gender-based violence and enhanced gender perspective in justice, security, and peace. It also expanded opportunities for women's participation, leadership, and benefit in disaster resilience and humanitarian action. It also expanded opportunities for women's participation, leadership, and benefit from science, technology, innovation, ICT, infrastructure, and energy. And of course, it also enhanced women's participation, leadership, and benefit in politics and government service. Kasama din dyan yung pagkakaroon ng transformed social norms and culture promoting gender equality and women empowerment. So makikita nyo, very holistic yung mga nakalagay na mga projects, mga initiatives, mga activities dyan sa ating GW Plan
2019 to 2025. So, ang isa sa mga pinaka-significant na batas sa Pilipinas ay ang RA 9710 o ang Magna Carta of Women na nais sa batas noong 2009. It localizes no CEDAW, yung mismong laman ng CEDAW framework o yung iba't ibang uri ng forms of violations no against or discrimination against women ay nilocalize no sa konteksto ng mga Pilipino at kababaihan sa Pilipinas. So ito ay isang komprehensibong batas para sa mga kababaihan sa Pilipinas. It aims to end discrimination through recognizing, protecting, fulfilling, at promoting the rights of women, especially those from the marginalized sectors of our society. So dito, hindi lamang nilocalize sa konteksto ng mga Filipino, ano may mga violence na nako-commit against women, discrimination na ginagawa against sa kanila. Bagkus, sino ba yung mga kabilang sa marginalized sectors ng ating lipunan? I would say marginalized sector no sa ating lipunan under sa ating Magna Carta of Women, ayan yung mga small farmers and rural workers, fisher folk, urban poor, workers in the formal economy, workers in the informal economy, migrant workers, indigenous people, Moro, yung mga Muslim brothers natin and sisters sa Mindanao, children, no, senior citizens, persons with disability, solo parents. So lahat ng mga kababaihan na kabilang dyan sa mga marginalized sector na yan o yung mga sektor o bahagi ng ating lipunan na nadi-discriminate or nagagawa ng violence at nagagawa ng discrimination, no, ay kabilang lahat yan sa Magna Carta of Women. So, ang Magna Carta of Women din, no, sinisigurado na lahat ng ating mga ahensya ng gobyerno, lahat ng mga opisina, lahat ng mga bureau, lahat ng mga instrumentalities sa mga state universities and colleges, mga government-owned corporations, no, yung ating mga local government units, no, ay siguraduhin na mayroon silang tinatawag na gender mainstreaming or gender and development plan, program, no, policy sa kanilang mga institusyon. So, minamandato nito na lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nabanggit ay meron silang gender mainstreaming activities, no, policies, and programs bilang strategies to promote and fulfill women's human rights and eliminate gender discrimination in their system. No? Hindi lamang pinopromote ang human rights but ini-eliminate yung gender discrimination sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga proseso, sa kanilang struktura, mga polisiya, mga programa, at mga procedure na ginagawa sa kanila. So kung titingnan natin, napaka-holistic ng approach na ito ng Magna Carta of Women kasi no, it officially mandated ang pag-promote o pag-mainstream ng gender or pagkakaroon ng talagang meaningful, substantive na gender and development sa lahat ng opisina ng gobyerno pagdating sa kanyang mga polisiya, no, sa kanyang mga empleyado, no, sa mga mekanismo, sa mga programa, proyekto at gawain na ginagawa sa iba't ibang institusyon o ahensya ng ating pamahalaan. Again, napaka-holistic ng approach na ito at sinisigurado na ang karapatan ng mga kababaihan at lahat no, ng mga babae sa lipunang Pilipino ay napopromote at nabibigyan ng proteksyon no, sa ating lipunan. Ano naman yung mga government issuances no, ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na nakatulong din upang masigurado na ang gender equality ay napopromote no, sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Una dyan ang Civil Service Commission Memorandum, Circular Number 12, Series of 2015, na kung saan no, sinasaad dito na ang paggamit ng mga non-sexist language in all official documents, communications, and issuances. So, ibig sabihin, no, pinagbabawal yung paggamit ng mga sexist language. Ipinopromote yung paggamit ng mga non-sexist language o yung mga neutral and sensitive language when it comes sa mga official documents, communications, and issuances pagdating sa ating Civil Service Commission. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno, particularly, no, ay
kabilang sa Civil Service Commission o under sila sa mga memorandum na nare-release ng Civil Service Commission. Susunod, sa Commission on Higher Education naman, andyan yung CHED Memorandum, Order Number 1, Series of 2015. So, it ensures and establishes the policies and guidelines on gender and development in the Commission of Higher Education and Higher Education Institutions or HEIs throughout the Philippines. So, lahat ng mga state universities and colleges, lahat ng mga private universities and colleges ay saklaw din ng ating CHED memorandum na yan na sinusigurado na i-promote ang gender and development sa kanilang mga institusyon. Andyan din yung ating Bataan SOGI, yung Non-Discrimination Act o yung Ordinance Number 16 Series of 2021. Ito yung ating local na gender and development policy sa ating gobyerno, sa ating probinsya sa Bataan. Particularly, ito ay nakatuon doon sa kalayaan na i-express yung ating sexual orientation, yung ating gender identity and expression dito sa probinsya ng Bataan. It prohibited discriminatory practices, Ano itong mga discriminatory practices na ito sa ating SOGI? Andyan yung pag-deny ng access sa mga public services, disclosure of sexual orientation in the criteria for hiring, promotion, transfer, designation, or work assignment, refusing admission or expelling a person from any educational or training institution, imposing disciplinary sanction, penalties, restrictions, or prohibitions that infringe on the rights of the students, refusing or revoking the accreditation, recognition, registration, and establishment of group organizations and educational institutions, denying a person access to public or private medical and other health services open to general public, denying a person access to or the use of establishments, facilities, utilities, or services including housing open to the general public, subjecting or forcing any person to undertake any medical or psychological examination to determine or alter or both the person's SOGI, harassment, coercion, or threats committed by members of institutions involved in the enforcement of law and the protection of rights of any person, publishing information intended to out or reveal the sex, sexual orientation, or gender identity of persons without their consent and has been made with malicious. Susunod naman ay ang mga BPSU policies o ang mga polisiya na in-institutionalized at isinabatas sa ating institusyon para masigurado na pinapromote natin ang gender and development and of course yung gender equality sa ating academic institution. Una na riyan ang BPSU Order Number 10 Series of 2014. Ito yung nag-adapt ng paggamit ng gender fair or gender-sensitive language sa ating university operations. Andyan din yung pag-create ng primer on gender fair language sa ating institusyon. Ikalawa, ang BPSU Order Number 21 Series of 2018. It mandated all BPSU units to integrate the gender perspective in BPSU policies, programs, projects, and activities. So, ibig sabihin, in-embed na or in-integrate na or isinasama na, ipinag-uutos na isama yung gender perspective sa mga polisiya na ginagawa sa BPSU, mga programa, proyekto, and activities natin. Kaya nga, meron tayong mga policies, even sa ating academics, sa mga ginagawang mga syllabus, sa mga programa, sa mga iba't ibang mga kolehiyo, mga proyekto at mga gawain na laging sinasamahan niya ng gender perspective or tinatawag natin mga gender and development activities or strategies para i-promote yung ating gender equality. Susunod ang BPSU Order Number 30 Series of 2018. It institutionalizes and adopts yung tinatawag natin BPSU gender indicators o mga indicators na nagsisigurado na makakamit natin yung gender equality sa ating institusyon. Ayan ay naisabatas sa ating BPSU order na yan, number 30 series of 2018. Nariyan din ang BPSU order number 79 series of 2020 na kung saan ito yung nag-establish at nag-adapt ng mga guideline at protocol para sa pagkakaroon ng mga gender-responsive infrastructure o pagiging gender-friendly na mga tinatayong mga proyekto, mga building at establishment sa ating universidad.
Susunod ay ang BPSU Order Number 2 Series of 2021. Ito yung nag-establish at nag-adapt ng strategies at means of verification para sa pagkakaroon ng gender-responsive na research, extension, and training services sa ating university. Gayon din ang BPSU Order Number 105 ng Series of 2021. Ito naman yung nag-establish ng BPSU Gender and Development Database para sa lahat ng ating mga empleyado at yung pag-implement ng mga policy doon sa ating STD collection. So ito yung nagtalaga at nag-establish ng pagkakaroon ng database tungkol sa gender and development sa ating mga empleyado na kung saan lahat ng mga empleyado sa ating universidad ay tinitrain sa gender and development. So lahat yan may mga series of training na binibigay lalo na sa mga bagong pasok para masigurado na sila ay katuwang ng ating pamantasan sa pagpopromote ng gender and development. So sa ating institusyon, sinisigurado natin na ang gender and development ay nai-integrate sa ating teaching sa pagtuturo ng ating mga profesor at gayon din sa ating mga curricula na ini-implement sa ating universidad. Sa pagde-develop pa lang at sa pagdidisenyo ng mga curriculum sa ating university, sinisigurado na ito ay naka-align doon sa konsepto at nai-integrate yung mga polisiya, mga provision na may kinalaman sa human rights, sa Beijing Platform for Action, doon sa ating mga discrimination na pwedeng magawa against sa mga kababaihan. So lahat ng mga principles, mga values and objectives na ito ay sinisigurado natin na naka-embed or ini-integrate natin sa mga iba't ibang klase ng mga kurso. Whether it be sa history, social studies, civics, law, gender studies, na direktang may kinalaman or relevant dun sa mga nasabing mga principles, values, objectives, and guidelines na may kinalaman sa pag-a-uphold ng karapatan ng mga kababaihan at sa pagsisigurado ng gender empowerment sa ating academic institution. That's why patuloy na nagde-develop ng iba't ibang mga module at mga iba't ibang mga informational material yung ating university para masigurado na napopromote natin yung gender and development and of course yung karapatan ng ating mga kababaihan. Andyan din yung tungkulin ng ating university na masigurado na magkaroon tayo ng malalimang awareness and understanding, particularly ang ating mga educators, yung ating mga estudyante ay ino-orient tungkol sa iba't ibang mga policies na yan, whether it be international, national, or local policies na may kinalaman sa pagpopromote ng karapatan ng mga kababaihan at sa pagpopromote ng gender mainstreaming sa ating university. Andiyan yung pagbibigay ng mga training na mga real-life situations na kung saan pwede natin ma-apply at magamit itong natutunan natin sa university para masigurado natin na maa-address yung gender discrimination at mapopromote yung karapatan lalo higit ng ating mga kababaihan. Andyan din yung pag-increase ng ating critical thinking and analysis. Ini-encourage natin yung critical thinking, pagbibigay ng mga platform para i-voice out ng mga estudyante, yung kanilang mga idea, pag-usapan natin yung mga critical gender issues, at pag-usapan natin yung mga gawain, mga aktibidad, at mga strategy na pwedeng gawin para masigurado natin na yung mga challenges na na-encounter at mga discrimination na na-encounter ng mga kababaihan ng people of all gender ay masigurado natin na-address at magiging empowered sila. And of course, kinukuha natin yung opportunity para mag-provide tayo ng mga debate, diskusyon, mga argumento, sa mga iba't ibang gender issues na very controversial at mahalaga na pag-usapan para masigurado natin na hindi tayo makakapag-commit ng mga gender bias. Andyan din yung mga research projects and assignments na sinasagawa para masigurado natin na continuous yung mga efforts, yung mga research, yung development na ginagawa, particularly yung pagpo-promote, pag-explore ng mga strategies para masigurado natin yung gender mainstreaming o yung gender and development ay talagang mailalapit natin sa mga nangangailangan, particularly nga sa ating mga kababaihan and of course people of all genders na nakaka-experience ng discrimination, na nakaka-experience ng violence, nakaka-experience ng harassment, or yung mga na-discriminate because of their gender. Andyan din yung pag-incorporate ng mga case studies, pagsigurado natin na may mga ginagawa tayong mga research work o mga case studies
na ine-explore itong mga challenges na ito, yung mga issue na ito na may kinalaman sa gender at sa implementation ng gender and development. Gayon din, no, yung pagkakaroon ng exposure sa art and media at pag-integrate nito, no, sa akademiya. Yung paggamit ng mga literatura, mga art, mga media para i-present yung mga gender issues, no, ina-analyze yung mga libro, mga movies, mga artworks at iba pang mga literary and artworks, no, and of course media platforms na pwedeng makatulong sa atin para balansehin, no, yung ating diskusyon at the same time, no, i-promote natin yung gender and development at basagin yung mga gender stereotypes, no, at gender discrimination na talamak sa ating lipunan. Andiyan din yung pagkakaroon ng mga extracurricular activities na kung saan nag-organize ang ating university ng iba't ibang mga events, workshops, seminars para i-promote yung gender equality, women's rights, yung gender and development mandates. No, nag-i-invite tayo ng mga guest speaker, mga activists, mga experts, no, mga advocacy leaders, no, mga stakeholders natin para masigurado na lahat sila ay kaisa. Andiyan din yung mga student-led activities na pinopromote yung gender equality sa iba't ibang mga student clubs na meron tayo. And of course, sabi ko nga kanina, yung continuous training sa ating mga faculty para maging empowered sila at maging advocates natin sila na ma-fully integrate nila sa kanilang pagtuturo at sa kanilang mga syllabi yung konsepto ng gender and development at lahat ng mga international and national and local policies na pinopromote yung gender mainstreaming or gender and development. And of course, yung protection ng ating mga kababaihan. So I have here some questions for you to ponder and I want you to comment your answer. Number one, why it is important to align local and national laws or policies in the Philippines to the provisions of SDG 5 or the Sustainable Development about gender equality? Second question is, what do you think is the major hurdle in achieving SDG 5 among countries in the world and in the Philippines as well? And number three, how a holistic approach can be done to achieve SDG 5? So sana nakatulong sa inyo yung talakayan natin ngayong araw tungkol sa ating gender and development mandates na nakareflect sa ating mga international, national, and local policies na sinusunod natin at inadapt natin para masigurado maproteksyonan yung ating mga kababaihan at ma-promote, no, yung gender and development sa ating academic institutions. So sana maging gabay nyo ito. Again, special thanks, no, sa ating Gender and Development Office, sa ating Center for Human Rights Education, no, sa Bataan Peninsula State University, and of course kay Dr. Ronald Quinto, no, para sa PowerPoint presentation na ito.